بسم الله الرحمن الرحيم. Tanungin mo yung tao, paano mo malaman kung siya ay physically or financially stable. Yung mga tao na nakapaligid sa kanya, meron ba siya? Again, there's nothing wrong with this. May mga tao na gusto nilang pakasalan ay yung tao na financially stable. Walang masama dito magtanong ka. Kaysa naman ikaw ay parang susugal. May mga tao na pagka nag-asawa sila, mataas pala yung kanilang financial standards. So pag napangasawa nila ngayon yung lalaki na hindi nila inalam yung background, nalaman nila na hindi pala kayang mag-provide, hingi kagad sila ng talak. Hingi kagad sila ng divorce. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang hadith na galing kay Fatima bint Qais. Humingi siya ng recommendation kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yung kanyang pakakasalan. Nagtanong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil mayroong tatlong lalaki na gustong magpakasal kay Fatima bint Qais, anong sagot ng Propeta? Amma Muawiyah farajulun taribun. Sa isang hadith, rajulun su'luk la malala. Si Muawiyah na gustong magpakasal sa iyo, Fatima, ay isang tao na walang pera. Yung description ay isa pang description ay medyo kuripot at wala siyang pera. So hindi ito sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paninira kay Muawiyah, bagkus ito ay description. And this is an obligation that should be done. That should be done properly by those who are being questioned. If someone asks you about a person, kapag kami kinalaman sa pag-aasawa, the first thing that you need to ask that person is, ano yung mga weaknesses niya? Kasi this could make or break the relationship afterwards. So ang binanggit kagad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Muawiyah ay yung kanyang weakness. Anong weakness niya? Ano yung shortcoming ni Muawiyah? Medyo hindi siya ganun ka luwag pagdating sa pagbibigay ng pera. At hindi siya ganun kadami yung pera niya. Tinanong siya tungkol kay Abu Jaham. Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Jaham, la yad'u al-'asa an atiqihi. Hindi niya binababa yung pamalo. Ibig sabihin, medyo abusive siya sa kanyang asawa. So again, another characteristic, isa sa mga katangian na dapat alamin ng isang babaeng muslima bago mo pakasalan yung isang lalaki, tanungin mo. And there's nothing wrong about this. How is your financial stability? Kung sabihan kanya na mahirap siya, at least aware ka bago mo pasukin yung pag-aasawa. Kung ini-expect mo mayaman, ayun pala, rent a car lang pala yung ginamit niya na sasakyan. Hiniram lang pala yung motor. Tapos yung lalaki na papakasalan mo, hindi mo tinanong, paano mo pakikitunguhan ng babae? Abusive pala siya. Tinanong mo yung magulang, paano itong anak ninyo pagdating sa pakikipag-usap sa inyo? Kung bastos siya sa nanay niya, bastos siya sa magulang niya, malaki ang pagkakataon na magiging bastos siya sa kanyang asawa. Kasi kung yung mismong magulang niya hindi niya nirespeto, paano pa yung asawa? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya itinago kay Fatima. Si Abu Jaham, isang tao na hindi niya binababa yung kanyang asa, yung kanyang tungkod. Lagi siyang namamalo ng kanyang asawa. At dito pinayuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Fatima bin Qais na ang pakasalan niya ay si Usama bin Zaid. Si Usama bin Zaid. Bagamat hindi mayaman, gayon pa man mayroong kilala sa pagkakaroon ng magandang pananampalataya. So, itong mga bagay na ito, isulat mo pa lang kung wala ka pang asawa, may plano kang mag-asawa, isulat mo, ano yung mga question, ano yung mga tanong na importante para sa'yo. Huwag kang pumasok sa isang relasyon na maaaring magtali sa'yo sa buong buhay mo dito sa mundo, nang hindi mo tinatanong yung mga importanteng tanong para sa iyo. Sa Saudi Arabia, kasama ito sa mga ito ginagawa ng mga makabagong generation. Kahit yung physical na shortcomings ng tao, binabanggit nila. Pinapakuha nila ng medical yung tao. Are you capable of giving birth? Ganun yung mga tanong-tanongan doon sa Saudi Arabia. And there's nothing wrong with that.
Baka mamaya, ano pala siya, meron pala siyang lahi na talagang hindi sila nagkakaroon ng anak. Kasi kaysa naman, umabot sila sa punto na matagal na sila mag-asawa tapos maghihiwalay. Sorry. So, ask the important question.